At marami nga ang nagre-request sa mga tropa natin. Paano daw gumawa ng glossy black? So ito, gumawa tayo tropa, no? Standard na black, Black 30109. Pero yung finish, tignan mo tropa. Pwede kang magsalamin. Kung gusto mong malaman kung paano gumawa ng ganito kakintab na black, panoorin mo yung buong video tropa. Nasa ganon, makakuha ka ng idea at na magaya mo dyan sa DIY projects mo. Alright? Sige tropa, sisimulan na natin. Let's go! At meron tayo dito, gas tank cover ng Aerox. So ito tropa, no? Kung mapapansin nyo, repainted na yan. So ang gagawin natin dito, lilihahin lang natin. Ang ginamit natin liha, number 800. Pwedeng dry sanding, katulad nitong ginagawa ko, or wet sanding. Depende kung ano yung gusto mo. Basta ang mahalaga, mapasadahan mo ng liha yan. Nasa ganon, kumapit ng husto yung primer na ibubuga natin. At eto na, magbubuga na tayo ng Surfacer UCH210. Ito yung primer grade tropa. Pwede ka rin gumamit ng 2K04 na epoxy surfacer. Tropa, ang ilalagay natin dito, 2 coats. Nasa ganon, solid na solid yung pundasyon nitong gagawin natin pintura. At syempre, pinatuyo natin mabuti yung primer natin. Ngayon, tropa, kung may mga gaspang, may mga kumapit na alikabok, pwede ka mag-dry sand ulit. Number 800 or 1000, pwede. Pero kung wala naman at makinis na makinis, pwede nang hindi magliha, tropa. At sa puntong to, makinis na tropa. So natanggalan natin yung mga kumapit na alikabok. So Black 30109. Ito yung standard na black or glossy black. So ulit ang ginamit natin, Black 30109. Sa mga gusto naman na gumamit ng metallics, pwede rin naman. Same procedure lang din naman tropa. Magkakaiba nga lang ng klase ng black yung gagamitin natin. So ang ginamit natin dito, Black 30109. At dito nga pinatuyo natin to tropa. So binugahan natin to ng 2 coats ng Black 30109. Tapos ang gagawin ko rito tropa, magliliha ulit ako. So ang ginamit natin, number 800 na liha. Pwede ka rin gumamit ng number 1000 kung gusto mo. Dry sanding or wet sanding, pwede. So kailangan lang natin mapakinis to, no? Dapat wala siyang mga butil-butil o yung mga alikabok. Na sa ganon, makinis siya. Tapos eto na, magbubuga ulit tayo ng Black 30109. So eto, pangatlong coats na to, no? Basta sisiguraduhin lang natin na makinis itong pangatlong coats natin. So ayan na, makinis na yan tropa. At pinatuyo natin mabuti yan tropa, no? So bago ako magbuga ng top coat clear, papasadahan ko ulit to ng liha. And this time, number 1000 naman yung ginamit ko. Minimal lang tropa, para makasiguro lang ako na makinis talaga yung surface nito bago ako magbuga ng unang layer ng top coat clear. So ayan, makinis na. Ngayon tropa, magbubuga na tayo ng top coat clear. Ang gamit natin, standard na clear lang muna. Clear 1128. Ipapakita natin dito na kahit standard na clear ang gagamitin natin, makakakuha tayo ng magandang kintab. At after 30 minutes tropa, eto na siya. Medyo tuyo na yung unang layer natin ng top coat clear. Tapos, magbubuga na tayo ng pangalawang layer. So ganun din ano, clear 1128 yung gamit natin. 30 minutes or more yung interval, pwede. At nagpatuyo ulit tayo dito. 30 minutes tropa, or mas higit pa. Tignan mo tropa, makintab na siya, di ba? After ng 2 layers. So ang gagawin natin dito, magbubuga ulit tayo ng pangatlong layer ng top coat clear. Clear 1128 pa rin tong ginagamit natin, ano? At pagkatapos nito, patutuyuin na natin to maghapon tropa. So ngayon tropa, no, ginagawa ko to, medyo hapon na. So bukas natin ulit to babalikan. Dapat tuyong-tuyo siya. At ito na nga kinabukasan tropa, tuyong-tuyo na itong top coat clear natin. So 3 layers to, no? So pinatuyo natin to maghapon. So nag-stop tayo dito kahapon, siguro mga alas 4 ng hapon. And then ito na, nag-wet sanding ako. Number 1000 yung ginamit ko. So lunch time na, no? So napakahaba ng oras ng drying time niya. So ang pinakamahalaga dito tropa, wag niyong mamadaliin. So ito, after nga ng 3 layers ng top coat clear natin, pinatuyo natin maghapon. And then kinabukasan, eto, nagliliha tayo. Wet sanding number 1000. At pagkatapos natin mag-wet sanding number 1000, eto na tropa. Tingnan nyo, wala na yung kintab pero makinis na yan. At ngayon, eto na yung last and final coat. Clear 1128 pa rin yung gagamitin natin. Pero this time, ang gagawin natin, wet application ang gagawin natin tropa. So last and final coat, wet application. Ito yung ginagawa ko kapag ka nagbubuga ko ng last and final coat. Wet application ang tawag ko dito. Dito, nagbubuga tayo ng top coat clear na medyo marami. Tignan nyo, parang basang-basa tropa. Pero dapat, tatansyahin mo yan na hindi luluha or tutulo. At ito na ang resulta
ng ginawa nating project. So tignan mo tropa, apakakinis ng resulta at yung kintab, tignan mo, pwede ka nang malamin tropa. So ganyan lang gumawa ng glossy finish. Kahit na anong kulay tropa, same lang naman yung procedure nung pagta-top coat. So kung gusto mo ng magandang kintab, sundan mo lang yung step by step natin para makuha mo yung tamang proseso. So ganyan lang gumawa ng mga glossy finish ng samurai paint. Pwede kang gumamit ng K1K clear or yung 2K01 na top coat clear. So ayan tropa, nakakuha ka na ng idea. Ngayon alam mo na kung paano gumawa ng glossy black. Kayang-kaya mo yan tropa. Easy DIY lang gamit ang samurai paint.